Ang aura meter po ay isa sa napakahalaga na magagamit po natin kapag magsisimula na po tayo maghukay. Kapag naituro na po ng long wrist locator, single antenna, na kung saan po nalabas yung aura ng gold, at nakita na po natin yan, natapatan na po natin, nagko-cross po ang dalawang single antenna. Kapag isa naman po ay umiikot, so gagamitin na po natin itong aura meter. At pagkatapos nyan mga ka-TH, gagamit po tayo ng magnetic wire number 18. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Long wrist locator, single antenna, ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa Zambales. Ito po ay dalawang pirasong single antenna, at ito naman po yung aura meter na mula po sa Leyte. Ayan, mga ka-TH, mga kababayan, ang aura meter po ay isa sa napakahalaga na magagamit po natin kapag magsisimula na po tayo maghukay. Una po dyan, kapag naituro na po ng long wrist locator, single antenna, na kung saan po nalabas yung aura ng gold, at nakita na po natin yan, natapatan na po natin, nagko-cross po ang dalawang single antenna. Kapag isa naman po ay umiikot, so gagamitin na po natin itong aura meter para malaman po natin yung lapad ng deteksyon kung gaano po siya kalaki. At pagkatapos nyan mga ka-TH, gagamit po tayo ng magnetic wire number 18. Kung mula po doon sa lapad, 1 meter by 1 meter, mismong gitnaan po itutusok natin yung magnetic wire kahit 1 inch o 2 inch. At yung natitira po niyang magnetic wire ay ilaladad natin ng papalayo na tuwid, hindi po siya baluktutan. At ganoon din po dapat ang magnetic wire ay wala po putol. Ibig ko sabihin mga ka-TH, kaya binibigay ko po yung 50 meters ang haba ng magnetic wire, ay dapat pagka tayo po ay nakatapat o natapatan po natin yung big load, ay hindi po tayo kakapusin sa pag-estimate po ng lalim. Mahalaga po yan ka-TH. Yung una, ini-estimate po yung lalim bago po natin hukayin yan. So wag po kayong mag-estimate o gagamit po ng magnetic wire kapag nabawasan na po ninyo lupa. Hindi na po pwede yun. Kailangan wala pa pong bawas ng lupa, at dun po natin tutusok, papalayo po yan mga ka-TH, mga kababayan. So ito pa rin mga ka-TH, napakahalaga po ng long wrist locator, single antenna, maging triple antenna, at aura meter o Japanese one, ay napakahalaga po niyan. Yan po yung pangalawang opsyon. Kung tayo man po ay magaling na sa pagbasa po ng mga marker na nasa loob ng bato, na nasa bato, at kailangan na po natin malaman kung tama yung atin pong ginagawa, yung ating pagbasa ng mga marker sa tamang spot, ay ito po yung pangalawang opsyon. Ito po yung magbibigay ng patotoo, tunay na yung pong ating ginagawa ay nasa tama po. Kaya mahalaga po ang locator at mahalaga po ang aura meter, lalo na kapag papasok na po tayo sa ating area, sa ating pong mga hinuhukay. So ganyan po yung kahalagahan na bago po tayo mag-treasure, kailangan pong meron po tayong sariling gamit. Iba po kapag merong sariling gamit, anumang oras na gusto mong mag-locate, pumunta sa area mo, ay magagawa mo po dahil meron kang sariling gamit. So mga kababayan, mga ka-TH, muli nyo pa rin ako samahan sa pagdidemo pa rin po ng long wrist locator, single antenna at aura meter. Ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa Zambales, at ito naman po yung ating isang ka-TH mula sa Leyte. Isang aura meter at isang pares na single antenna. So pa rin mga kababayan, meron po akong pambala dito. Ito po yung 14 carats na ring na siya kung gagamitin bala sa ating pong locator. Kapag dalawa po ang inyong gagamitin, ay isa lamang po ang inyong babalahan diyan. Huwag niyo pong pagsasabay-sabayin na may bala po siyang gold ang isa
at rin naman po ay silver, dapat isa lang po yung inyong babalahan, isa lang ang inyong bala. Hindi po dapat sabay-sabay. So pagkatapos mo pong gamitin ng gold, kung gusto mong ilukit ang silver, ay silver naman po yung ilalagay. So kapag mga katids, kapag magdadala po kayo ng gold sa ating pong area, dapat isa lang po. Huwag kayo magdadala ng dalawa, lalo na kung yung isa iiwan mo lang sa bag at yung isa lang ibabala mo, yun po ay makapagpasira na deteksyon ng aura ng gold. Nasa halip ay madali mo mapupuntirya yung iyong hinahanap, lalo na yung nakabaw sa lupa. So meron po magpapasira yung pong ating dalang isang gold. Ito pa rin mga katids, mga kababayan, ito po yung 18 carats na bracelet. Yan po yung aking gagamiting ilolocate, at meron po tayong bala dito 14 carats gamit pong single antenna. Yan ito mga katids. At ang kagandahan po kapag dalawang single antenna ay napakarami po niyang dala. At so, pwede mo po siya katulad yan mga katids. Kapag inilukit ko po yan, maituturo niya yung lokasyon, at kapag tinapatad ko, magkukross siya. Kapag isa lang ang ginamit ko, iikot siya. Pag gusto ko pong estimate yung lalim niya at wala po akong magnetic wire, magagawa ko pong i-estimate yun. Pero kapag ako nakachinilas, sa paggamit po ng pang-estimate, magta-times 2 po yan. Pero pag magnetic wire ang ating gagamitin, wala na pong times 2 yan. So ito po yung kagandahan na may paghanap din po ng interest tunnel, at kahit po yan ay saradong tunnel. At ganoon din po sa pang sucker deposit na kaya pong ilocate ng ating locator sa pamamagitan po ng ating mga bala. So ang ating pong sucker deposit, kahit po yun ay banga na nakabuo sa lupa na buo yan at may laman, kaya pong ilocate yan. Ganoon din po yung mga box na lagay ng bala ng baril, basta iniwit taklob at yan po ay may laman sa loob, kaya din pong ilocate yan ng ating single antenna. Maging ganun po sa nasa loob ng bato na sucker deposit. At yun mga katids, yun yung kagandahan na kapag dalawang single antenna. At ito pa rin mga katids, mga kababayan, huwag mo pa rin pong kakalimutan yung paggamit o pagpahid po natin ng ating dulo ng antena sa lupa. Yan po ay malaki ang may tutulong, mas mapapabilis po yung paghanap natin sa atin pong hinahanap. So dapat sa paggamit pa rin po nito, focus yung ating kaisipan, hindi po dapat naglalayag, concentrate po tayo doon. At yung ano po yung ating ibinala, yun pa rin po yung ilolocate ng ating single antenna. Sa pagtaas pa rin po mga katids, mga kababayan, pag itinaas mo po yan, dapat pantayan, tungo ng konti at huwag masyadong malayo sa dibdib. Yan po yung paggamit natin, at pag tinaas mo yan, balance po yan. Hindi dapat tagred, parehas po yung taas ng ating kaliwat kanang kamay. Ito pa rin mga katids, mga kababayan, yan pa rin, pag tinaas po yan, yan, doon na po agad siya nagtuturo. Ito po yung kagandahan na kapag dalawang single antenna, ayan, marami po siyang dala. Yan, sanayin nyo lang mga katids sa paggamit po natin ng locator. Yan, wala naman po agad nagsimula na marunong na agad. Lahat po yan ay pinag-aaralan, pinagsisikapan, at kung ano po yung laro ng isang locator, dapat yun po ay inyong mahanap. So mga kababayan, mga katids, ganyan pa rin. Yan, ganyan pa rin po yan. Pa rin yan mga katids. Yan. Yan. Yan pa rin. Yan pa rin po siya nagtuturo. Yan. Ganun po siya kalakas. Ito po ang ating dalawang single antenna. Ganyan po yan. Kailangan pares lang po. Hayaan nyo lang yung kanyang paggalaw. At gagalaw po yun mga katids. Tuturo po yan. So ito mga katids, mga kababayan, ito pong long range locator single antenna. Ito po ay pang long distance, pang malayuan, at nakadepende po yan sa atin pong ibinabala kung ang nalulukit po ay malayo o malapit.
ito po yung tatapatan ko. Ito po ang ating target. Ayan, doon pa rin. Ayan. Ayan, dyan pa rin sa mga katiks. Ayan, kapag tinapatan po yan, basta matapatan po natin yan, automatic na ito pong ating dalawang singgilantina, yan po ay magkukross. Ayan, yan po yung kagandahan. Ibig sabihin mga katiks, kapag baguhan ka pa lamang, at basta tinapatan mo po yan, nalaman mo po na cross, tapos bala mo po ay gold. So ibig sabihin, nasa tama kang tinatapatan ng aura ng gold. Yan mga katiks, ito po yung single antenna. Yan pa rin yan. So sa pag-estimate pa rin po ng lalim mga kababayan, mga katiks, kapag wala po kayong magnetic wire, wala po dito, yan, nag-ikis po yan. Nag-ikis, dapat nalaman nyo muna po yung lapad at yung laki niya, yung lapad niya, para malaman mo po kung gaano po yung laki niya. Yan, yan po yan. Pag lumabas na dyan, huwag nyo na pong hihintayin na magtagal pa kayo dito sa pagkakatayo. Kailangan, pag na-cross po yan, dadahan ka lalabas, malilit na hakbang, bubuka po yan, nasa labas ka na po ng deteksyon. Dahan-dahan ka pong lalakad na maliliit yung hakbang, dire-diretso tuwid. Hanggang sa pag ito po ay nag-cross, yun po yung unang estimate na lalim na ibinibigay po ng ating locator. Pero kapag nakasapatos ka, nakatinilas, times 2 po yan. Kung ito po ay 5 meter, dito po nag-cross, at nakatinilas po tayo, nakasapatos, times 2 yan, magiging 10 meters po yan. Ito pa rin mga katiks, mga kababayan, kapag isang single antenna po yan, ang ating pong gagamitin, ganun din po agad siya, mabilis po siya magturo. Ayan. Yan. Ito pa rin. Ganun po yan. Ito po yung single antenna. Yan. Basta sa mga katiks, huwag niyo po silang kukontrahin sa paggamit po natin ng single antenna. Yan. Pare mga katiks. Yan. Ito po yung aking tatapatan. Yan. Ganun po siya kakas. Yan. Ito mga katiks. Kapag kuha mo po ng ground, kapit ang handle, lapat sa gitnaan ng palad, huwag po siyang pabago-bago din pagpisin. Focus na po yung ating kaisipan. Lalo na po kapag nalaman na natin na nandiyan po yung detection na. Yan. Ito pa rin. Pag tinapatan po yan. Yan. Ito po yung long range locator, single antenna. Yan. Ito po yung ating target na sa panan ko. Yan. At kapag buo na po yung kanyang frequency, yan. Ito mga katiks, bumubuo na po yung kanyang signal. At pagbuo na po yan, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. Ito po yung long range locator, single antenna. Ang pinusuan po ng ating isang katiks mula po sa Sambales. Ayan. Ito mga katiks, mga kababayan. Ayan. Ito po yung laro ng ating single antenna. So ito po yung aura meter. Ito po isa sa napakahalaga na kaasawa po ng locator. Ayan. Ito po yung aura meter na napaka-sensitive na kapag tinapatan mo, hindi siya naka-stop lamang. Natindig na tindig, kundi umiikot pa rin po siya. Lalo na kapag nakatindig po itong ating aura meter. At makagamit mo rin po yan na siya po ay pwedeng gawing Japanese one. At sa pag-estimate po ng lapad, kahiga po yan. At yan po yung kagandahan na magagamit po natin ang isang aura meter. Yan po yung panghuli na sa ilalim. Yan, mahalaga po ito. Ito pong ating aura meter. So kung yun pong ating locator ay ginagamit mo kapag nasa ilalim na tayo at nasagad na po natin yung estimate na binibigay, ay ito na po dapat yung kailangan aura meter, lalo na kapag tayo ay mag-didrip na tayo o patanil na.
Dito pa rin mga katiis, mga kababayan, sa paggamit pa rin po ng ating orometer. Lahat naman po kayo ay alam nyo na kung paano ito ginagamit. So, ang bibigay ko lang po mga katiis, ito po ay napakahalaga na kailangan po ito. Ito po ay isa sa kakaasawa ng locator. Ito pa rin, pag tinapatan natin, ayan, basta titig lang po siya. Yan po nagbabawas hanggang sa po yan ay palakas na palakas. Yan po yung ating target. Ayan. Doon pa rin po yan natuturo. Ganyan niya mga katiis. Ito po yung orometer na napaka-sensitive po niya. At kapag ito po yung ating tinapatan. Yan ito mga katiis. Yan. Ito pa rin. Ito po yung ating orometer. Yan. Yan pa rin po yan. Yan. Kapag ito po yung tinapatan, ito po ay titindig. So, iikot po siya ng pa-counterclockwise. Yan mga katiis. Counterclockwise yan. Ganyan po yung ating orometer na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Na yung iba po naka-steady lamang kapag natapatan mo, pero ito pag tinapatan mo siya, yung araw ng gold ay umiikot siya ng counterclockwise. Kahit pabalik na rin ng counterclockwise pa rin po yan. So mga kababayan, mga katiis, maraming salamat po muli sa inyo lahat sa patuloy na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Ito po yung orometer mula po sa probinsya ng Leyte. At ito naman po yung single antenna mula po sa Sambales. Yan, 2 piraso po yan na maganda po siyang gamitin. So maraming salamat po. Hanggang sa muli mga katiis.